Elaine, ah, mga kabataan po na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. At sana po mag-decide din po tayo na balang araw tayo rin po yung nakatayo dito, no? Yung gagamitin ng Panginoon, hindi lamang po tayo nakaupo. Hallelujah! Gusto lang pong bigyan ng diin yung BBS po natin. Actually po, kinatagpo po ako ng Panginoon sa BBS when I was in grade 3 dito po sa lugar na to. At yung mga bagay po na natutunan ko nung ako grade 3, grade 4, grade 5, I believe. Mga BBS lang po yung mga nadadaluhan ko dito. Malapit lang po kasi kami dyan. Tumatak po, no, sa aking isipan, sa aking puso. At dala ko to hanggang ako ay nag-college. Actually po, college po ako nung na-born again talaga, nung tumanggap sa ating Panginoon. Kaya meron ng principle, may mga godly word ng natanggap, kaya hindi po ako masyadong nagwala sa aking pag-adventure bilang lalaki dito sa lupa. At nung college naman po ako, sa youth camp po ay isang youth camp po lang ang nasamahan ko sa buong youth life ko. Dahil po may of course may presyo po to, no? Noon 350 lang po yung youth camp namin, Baguio pa. Naka-Philippine Rabbit pa kami. 350. That was 10 years ago. Pero po yung bagay na natutunan ko po nung sa youth camp ay grabe. Dahil naka-isolate po kami, no? Nandun lang po kami sa lugar. At wala po kami pwedeng gawin. Hindi kami pwedeng mamasyal, kundi yung word lang po talaga. At mga pinaghandaan na mensahe ng Panginoon na binigay po sa mga kabataan. Dala ko rin po yan. Kaya nga po nung ako yung nag-youth pastor, dinisay ko po na magkaroon din po na sariling youth camp ang church. And praise God, hanggang ngayon po may youth camp po ang church. Kaya sa mga kausap ko ngayong gabing ito, kung gusto niyo pong mag-invest, it's worth po yung pag-invest niyo sa mga kabataan po natin. Marami po tayong mga kabataan na hindi naman po mga born again pa ang kanilang mga magulang, pero sila po yung gagamitin ng Panginoon upang ang pamilya na madala dito sa church. Kaya nga po kung tayo po ay, ang pamilya po natin nasa church na, panahon po para mag-invest po tayo sa buhay ng mga kabataan ito. What is 4,700? Kung ang isang buhay naman ng kabataan ang maliligtas natin sa impyerno at magagamit ng Panginoon sa mahabang panahon. Kasi po kapag may edad na po kayo, medyo limited na po tayo. Pero kung tayo po'y mag-invest sa buhay ng mga kabataan, I believe marami pa po. Although hanggang dumating po ang Panginoon, marami pa po silang magagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? Sa lahat po na nalungkot, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. So masaya po kayo sa inyong narinig. So meron pong mag-i-invest kayo, meron pong mag-sponsor. Kabataan din na tayo nag-amen eh. So, bahala po kayo. Let the Lord na magbigay ng kanyang word sa inyo. And I believe kapag po may word ang Panginoon, hindi po kayo mawawalan ng pagpapala. Hallelujah. Parang iba gusto nang umuwi. Hindi pa po yun ang topic, no? So, nandito po tayo sa serye po natin this April, Victory in Jesus. No, biyaya po ang Panginoon na tayo po ay binigyan na ng tagumpay. Hindi po tayo nagpipray dahil papunta pa lang tayo ng tagumpay. Nagpipray po tayo dahil alam po natin tayo po matagumpay na. Dahil sa ating Panginoong Yesus na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. So, nagpapatuloy po itong tagumpay na to dahil tayo po yung mga followers ng ating Panginoon. Kung ang Panginoon po ang ating Diyos at tagapagligtas, siya yung ating Panginoon, lahat po na sumusunod sa ating Panginoon, tagumpay na.
So sa lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon, pwede ko bang marinig ang malakas niyong hallelujah? Praise the Lord. So may kausap ako ngayong gabing ito. Hallelujah. So victorious po tayo, no? Just like, although last week po, nangyari po yung Holy Week, sinariwa po natin kung bakit po naging matagumpay ang ating Panginoon. Nung sinambit niya, Tetelestai, no? Tapos na po. Okay? At tayo rin po ay patuloy na tinatrabaho ng Panginoon. Yes, tapos na po tayo sa kasalanan, tapos na po tayo sa kamatayan, hindi na po tayo takot yan. Sino pa po dito yung natatakot mamatay? Siyempre, wala. Mamaya na lang, no? No, yung iba, takot na lang sa dilim. Okay? Actually po, sa lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoon, alam po natin kung saan tayo pupunta. After this life, alam na po natin kung saan tayo pupunta, kaya po hindi tayo natatakot. Natatakot lang po tayo kung hindi po natin alam ang pupuntahan natin. Pero kabisado mo na yung pupuntahan mo dahil meron tayong leader, meron tayong Panginoon na nag-guide sa atin. I believe hindi po tayo matatakot. Amen. Although tayo po ay matagumpay na sa kasalanan, although hindi ko po sinasabing hindi na po tayo nagkakasala, pero naniniwala po ako may kapangyarihan na to overcome sin. Hindi na po tayo nag-e-enjoy. Pero meron na po tayong Santong Espiritu na nagko-convict sa atin using His Word. Kaya nga hindi na po tayo nakasok sa kasalanan. Hindi na po tayo lublob ng kasalanan. Tayo po ngayon ay binago na at patuloy na binabago ng Panginoon. Hallelujah. Yun po yung topic natin last week. Yung victory over sin and death. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung victory over fear and anxiety. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us, Lord, with this topic. Dalangin ko, O Diyos, na sa lahat po na nandirito ay matutunan po namin ang lahat ng iyong salita, ang lahat ng iyong mga pangako, maging ang takot, maging ang alalahanin, O Diyos, ay mawala sa tulong ng iyong salita na aming pag-aaralan sa gabi pong ito. And let your Holy Spirit na mag-manifest sa gabing ito. For without you, Lord, we can do nothing. And as we pray, open our hearts of understanding upang ang lahat ng aming pag-uusapan, magiging kasangkapan ito, O Diyos, upang ang aming pananampalataya patuloy na tumaas, upang ang takot ay mawala, kundi magkaroon ng tapang, at ang lahat ng alalahanin, O Diyos, ay mapuno ng mga pangako mo, O Diyos, na tutuparin mo sa bawat isa. And as I pray, Lord, let there be courage, let there be boldness and confidence, O God, sa iyong salita, maging sa buhay na pinagkatiwala mo sa bawat isa. Be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So it's to overcome fear and anxiety. No? Yung pong anxiety, ito po yung lagay na kapag ikaw ay natakot, papasok ka po dyan sa pagiging maalalahanin, so, sa pagiging worried, no? Pumapasok yung anxiety. No? Dahil kapag ikaw ay natakot na, sigurado ang tatanungin mo, anong gagawin ko? Kasi takot ka na eh. Pag po ang isang tao ay takot, sigurado dalawang lang po ang gagawin yan. It's either to freeze and to flight. Yung matakot ka, manginig at di makagalaw dahil ikaw ay natatakot, or ikaw ay tatakbo na lang. Naalala niyo po nung kayo ay nanaginip ng nakakatakot? Huwag niyo tingnan yung sarili, yung katabi niyo, no? Hindi natatakot yan. Dati yan. Okay? Nanaginip po kayo na nakakatakot, tapos tatakbo kayo na mabilis. Alam niyo, mabilis kayong tumakbo, pero nung oras na kayo nananaginip, hindi kayo makatakbo. Tapos ang gagawin nyo? Tapos magising nyo, pagod na pagod kayo. Hindi nga kayo nakatakbo eh. Tapos pagod na pagod. Okay? Dahil yan sa takot. Kasi kapag natatakot ka, bibihira kang huminga. Okay? Kasi baka marinig ka eh. Kaya baka marinig kang humihinga. No? Kaya nga yung iba, kapag natatakot, parang walang ginagawa. Parang naka-freeze lang kasi ayaw mapuna. Pero sa gabi pong ito, tatanggalin ng Panginoon ang takot. Kung tayo po'y tinanggal na sa kamatayan at kasalanan, sa gabing iputong ito, tatalunin or pag-aaralan natin kung paano natin ma-overcome ang mga takot
at ang mga alalahanin. Sino po dito yung natatakot pa sa gabi? Sa dilim pala, hindi sa gabi, sa dilim. No? Pero pag nakapikit kayo, hindi naman kayo nakatatakot, no? Madilim yun. Okay? Kasi po kapag madilim, ang dami nating na-imagine. Pero kapag po papasok tayo sa dilim, no, nung ako'y kabataan po, ayun, nakatira po kami dyan sa Lourdes. Alam niyo po yung Lourdes, meron pong lumang, eskwelahan, yung building, na sa Wali Building. No, doon po ako nag-grade 6. At nung ako ay high school na, giniba na yon, ginawang bagong building na. At dahil katabi lang ng daan yon, kapag ikay uuwi ng mga alas 11 ng gabi, hindi ka maglalakad dyan na pauwi, sigurado patakbo. Kasi bibihira yung poste ng ilaw. Okay? Kaya madilim. Sigurado, hindi ka rin didikit doon sa pader ng eskwelahan, sa kabila ka didikit. Okay? Tapos, kaluskos lang ang pakikiramdaman mo. Pag nakarinig ka ng kaluskos, takbo na. Yun na yung hudyat. Pero palagay ko, ngayong tayo, mga anak ng Diyos, na kumilala na sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi na po tayo takot sa dilim. Nagpapasama na lang tayo. Hallelujah. Wala na po yan, no? Kasi yung iba hindi na mautusan. Parang sinabi ng bata, no? Sabi ng nanay, anak, pwede bang kunin mo yung walis tingting o walis natin sa likod? Nay naman, gabi na. Magwawalis lang ako, pakikuha yung walis sa likod. Yung pong likod na sinasabi, mga 10 feet away mula doon sa pintuan ng bahay nila. Ibig sabihin, madilim doon, walang ilaw. Sabi niya, Nay, nakakatakot naman kasi madilim na. Anak, nandyan si Jesus. Kasama mo dyan. Sigurado ka, Nay, nandyan si Jesus sa likod? Oo, kasama mo si Jesus sa likod. Sumunod po yung bata. Pagdating sa pintuan, sumilip po yung bata at sinabi niya, Jesus, pakikuha yung walis. Hindi po yan, no? Tayo po ay kinatagpo ng Panginoon at nais po na tayong lumaya, no, sa takot, no? Para po si David, no? Kung bakit po si David nung hinarap niya si Goliath na napakataas, bakit hindi po siya natakot? Di man siya nanginig, although narinig niya yung boses ni Goliath na sumisigaw kung sino yung lalaban sa kanya, kung sino yung talo, magiging alipin. Hindi po siya natakot. Dahil backup siya ng Panginoon. Dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kaya nga nung hinarap niya si Goliath, sabi ni David, kung ikaw ay humarap sa akin sa pamamagitan ng sword, ng spear, ako nakaharap ngayon, nakaharap sa iyo in the name of the God of Israel. Sa lahat po ng mga takot at alalahan po natin, i-declare lang po natin na ang Panginoon ay nasa atin. Hallelujah. Kaya kapag may takot, whisper mo lang yung salitang, yung pangalan ng ating Panginoon at tatapang po tayo. Hindi yung pag-whisper mo, in Jesus' name, sabay takbo na, no? Hindi po yan. Tatapang po tayo. Kasi sabi po ni David sa Psalms 23 verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death. Okay, pag sinabing shadow of death, talagang nakakatakot yan. Talagang di mo na alam kung anong gagawin mo. But sabi ni David, thank you sa verse, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo, wala pa yung word, wala pang Bible during that time. Pero dahil sa presensya ng Panginoon sa buhay ni David, alam niya, malalampasan niya yung shadow of death. Kaya nga sabi ng word, even though I walk through, alam niya, malalampasan niya yan, yung shadow of death. Amen? Hallelujah. 2 Timothy verse 1 to 7. No, ito po yung last epistle or writing ni Paul. Binigay pa kay Timothy. Kasi si Timothy, nagsimulang batang pastor. At medyo nangalgal na siya. Alam niyo, nangalgal? Natakot na siya dahil malapit na pong pugutan ng ulo si Paul na kanyang mentor. Okay? So, natatakot siya, baka siya na yung sunod. Kasi mentor eh. Mentor niya ang pupugutan ng ulo. Pero sabi ni Paul, no, pinasulat ng Panginoon sa kanya, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Sa ibang translation is timid, becoming timid. Sa ibang translation is fear,
Ang NLT, pinagsaman dalawa, pero isa lang word lang po yan. Dahil kapag may fear, sigurado pumapasok yung pagiging mahihain, magiging timid, no? But of power, love, and self-discipline. Ibig sabihin, kung ikaw yung natatakot, hindi yan sa ating Panginoon. Meron lang takot na galing sa ating Panginoon, yung godly fear. Pero yung fear of something, yung fear of death, yung fear na ikaw ay mape-persecute, hindi yan galing sa ating Panginoon. At yung pagiging timid, hallelujah, kakibat din ng pagiging tamad yan eh. Minsan yung iba, timid lang, parang ayaw gumalaw, pero actually tamad mga yan. Okay? Yung pagiging timid, yung ayaw mong mag-share ng gospel dahil sinasabi mo, hindi mo alam ang sasabihin mo. Ibig sabihin nun, hindi ka pa totally sold out sa ating Panginoon. Kaya, pag yung tao at kilala mo yung tao, at ganito na lang, yung asawa mo, bakit madalas mo ikwento yung asawa mo sa mga kaibigan mo? Dahil kilala mo siya. At alam mo dahil madalas mo siyang kasama, alam mo yung nangyayari. Kaya yung mga bagay na overcome o yung bagay na nagiging tagumpay ng asawa at sa pamagitan ng pamilya din, within the family, na ibubulalas mo dahil nga alam mo meron kayong magandang relasyon. Ngayon, sinasabi ni Pablo kay Timothy na hindi ang kamatayan ang pipigil sa iyo. Lahat tayong mga anak ng Diyos ay binigyan tayo ng power, love, and self-discipline. Meaning, yung spirit na yan, hindi galing sa ating Panginoon. Ang galing sa Panginoon, yung love, yung power, love, and self-discipline. Meaning, kung tayo po yung anak ng Diyos, we have this power to overcome fear. Meron din tayong power to overcome timidity. Yung pagiging mahiyain. No? Dahil yung mga bagay na to, kabaligtaran ng pananampalataya. Pero kapag meron kang power, love, and self-discipline na nakocompose sa sarili mo, ibig sabihin meron kang faith. Hallelujah. Sabi po ng Philippians 1:6, kapag ang Diyos, He who began a good work in us, will carry it on to completion. Ibig sabihin, kung ang Panginoon nagsimula ng kumilos sa buhay mo, have faith, have courage, because He will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam niya, nag-iisa ka, alam niya may kalaban. Alam niya na vulnerable ka ngayon sa kalaban nung tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior. Pero hindi ka iiwanan ng Panginoon na hopeless, na walang bantay, na walang kakapitan. Kaya nga, binibigyan niya po tayo ng power, love, self-control or self-discipline or yung ginamit natin, self-discipline. No? Self-control, binibigyan po tayo dahil kailangan po nating ma-overcome mga bagay na to sa pamagitan ng self-discipline. Alam niyo po, one of the self-discipline na gustong ma-develop ng Panginoon sa atin is prayer and Bible reading. Doon tayo nagkaka-power. Doon po tayo nagiging malakas. Whenever we pray, whenever we read the Word of God. Hallelujah. May kausap pa po ba ako dito? Amen. Hallelujah. Kaya, kumbaga sinasabi ni Pablo dito, na hindi sa pamamagitan ng kamatayan ang magpapahinto sa atin o yung takot sa kamatayan. Kundi yung pananampalataya natin, ito yung magtutulak sa atin to finish the race. Kaya nga sabi rin ni Pablo kay Timothy, I fought the good fight of faith, I have finished the race. Hallelujah. No, kaya sa ating buhay Kristiyano, mas masarap po yung tayo po ay malakas dahil kasama natin ang Panginoon araw-araw. Praise the Lord. Amen. Kaya to be victorious over fear and anxiety, you need to know the Lord your God. Okay. Hindi po to know na kilala mo lang sa pangalan. No, parang nga kagabi si Pastor Manny, he used the word, he used Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao. Kilala mo si Manny Pacquiao? Dati, arawan lang yan.
Nung nanalo na sa boxing, pakyawan na. Okay. Kilala niyo po, no? Kasi kahit nakapikit ka, siguro madodrawing mo yung tsura niya, no? Kasi abstract, sabi ng iba, abstract eh. Pero gumapo bigla nung tinawag na siyang Mexican killer. Hallelujah. Kilala niyo si Manny Pacquiao? Ang tanong, kilala ka ba ni Manny Pacquiao? When you know the Lord your God, see to it, God knows you. Kasi ang relasyon, hindi yan one way. It must be two-way. Okay? Ako lang nga nung college kami, college sa po ako, yun po nag-boom yung nursing student sa AUF. Yun yung year na ang daming, dati mga 2 sections lang ang mga nursing. Nung during my time, naging 16 sections. Okay? Biglang tumaas ang matrikula, tapos yung mga nursing students o nag-enroll ng mga nursing students sa AUF, dumami. Kung tumaas ang tuition fee, dun dumami. Tapos, pag madami na yung estudyante. Okay? Marami ring magaganda. Mas maganda, Mrs. Kao. Don't worry. Ako lang po siguro nakakapagsalita na kapag nakakakita po kaming magagandang estudyante na nakaputi, sasabihin ko sa mga klase ko, huwag ka maingay bakit? Alam mo yan, yung mahabang buhok. Yan. Ay, oo. Girlfriend ko yan, huwag ka lang maingay. Bakit naman? Kasi pag nalaman niya, break na kami. Hindi yun, no? Hindi yun. Kasi when you know the person, see to it, kilala ka rin niya. Hallelujah? Okay? You need to know the Lord. Hindi po yan yung bagay na alam mo lang sa pangalan, ang ating Panginoon, na tanong, alam ka ba niya? Okay, sabi ng Matthew 7:22-23. No? Kasi merong hindi in-acknowledge ang Panginoon dito. Pero nagreklamo sila, nag-reason out sila. Sabi niya, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name we drive out demons, and in your name perform many miracles? Lord, ang tawag na Lord. Ibig sabihin kapag Hudyo ka, kapag dalawang beses mo tinawag yung pangalan, meaning meron kang magandang relasyon. Okay? Pero sabi ng Panginoon, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me. Why? Alam lang nila ang pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi kabisado, walang relasyon sa ating Panginoon. Just like sa Acts, no, the 7 sons of Sceva, yung nagpapalayas ng demonyo, sabi ng demonyo, kasi ilang araw nang ginagamit, sinasabi ng 7 mga anak, 7 lalaki to, na sinasabi nila, in Jesus' name, whom Paul preached, go out. Okay, ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon. Pero sabi ng demonyo, later on, kasi naalibadbaran na siguro, I know Jesus. I know Paul. But who are you? Meaning, kung wala kang ugnayan sa ating Panginoon, you don't have the authority to use that name. O anong nangyari? Isang lalaking demon-possessed, binugbog ang 7. Kaya hindi ganun kadali, no? Hindi ganun basta-basta na sabihin, kilala ko ang Panginoon. Ang tanong, meron ka bang magandang ugnayan sa Kanya? Huwag mo sabihin sa akin, you have read Genesis to Revelation already. Ang tanong, gumanda ba yung relasyon mo sa Diyos? Hallelujah. Sabi ng Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. So, kung kilala mo ang ating Panginoon, hindi ka ngayon matatakot dahil kasama mo siya. Kilala mo Meron kayong ugnayan, no? By the way, ginamit so. Ibig sabihin, meron niyang prior verse. Yung verse na po yan, verse 9. Pinili sila ng Panginoon, hindi sila ni-reject, kaya sabi ng Panginoon, so do not fear. Okay? Ibig sabihin, meron kayong magandang ugnayan sa akin. For I am with you. Do not be dismayed. Huwag ka ring matakot even now na tumataas ang mga presyo ng gasolina. Ako po, hindi na ako nabigla sa mga presyo ng diesel na talagang mataas naman talaga yung diesel.
Nakita nyo sa mga gasoline station, matataas po yung diesel. Kasi nauuna sa taas yun eh. Diesel. Tapos premium. Tapos unleaded, di ba? Oh, ba't kayo natakot ngayon? Next Sunday po, i-explain ko. Okay? Do not be dismayed. Taasan yan. Pero sabi ng Panginoon, for I am your God. Wala bang kapangyarihan ng Panginoon to restore, to provide everything that we need? O that you need? Hindi ba kikilos ang Panginoon? Hindi ba, kung yung mga chosen people o mga Israelites, pinakain for 38 years na walang charge. Hindi masiningning ng Panginoon. Araw at gabi. Nag-provide ang Panginoon. Tayo pa kaya, ano lang po yung kailangan lang natin ngayon? Huwag ka lang, umupo ka lang. Trabaho ka lang. Magpatuloy ka lang sa ating Panginoon because sabi ng Panginoon, for I am your God. Ito pa gagawin ng Panginoon as He is our God and that He is with us. Ang gagawin ng Panginoon, I will strengthen you and help you. Ba't ka pa matatakot? Kung sinabi ng Panginoon, I am your God. Okay? At ba't ka pa matatakot at magkakaroon ng anxiety kung alam mong tutulong ang Panginoon sa'yo? Pag sinabi ng Panginoon tutulong, hindi lang siya mag-isa, buong langit yan kasama sa pagtulong ng Panginoon. Hallelujah! Ito pa, I will uphold you with my righteous right hand. Ibig sabihin, kung hahawakan ka ng Panginoon, He-situate yung pinakamalakas na kamay. Although wala pong mahina sa ating Panginoon. Pero sa tao po, during that time, marami po yung right-handed eh. Bibihira yung kaluwete. Ay, by the way, sino yung mga kaluwete dito? Taas ang kamay. Praise God, na born again na kayo. Amen. Okay? Bibihira yung kaliwete during that time. Pero tayong mga tao, alam po natin na kanan ang pinakamalakas. Kasi nasabi ng Panginoon, I will uphold you. Itatas kita using my right hand. Hallelujah. Pangako ng Panginoon. At kapag ang Panginoon nangako, hindi yan napapako. Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Ngayon, kung matatakot ka, di po ba, yes, inalaw ng Panginoon na mangyari mga sitwasyon na to. Okay, nagtataasan ang presyo ng gasolina, hindi lang yon. Tumataas ang presyo ng bilihin. Inalaw ng Panginoon yan, pero wag ka pa rin matakot. Kasi nga sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. And plans to prosper you and not to harm you. Di po ba? And plans to give you hope in the future. Kaya inalaw man ang sitwasyon ng Panginoon, ang mga sitwasyon natin sa Pilipinas, yung mga ito, yung tayo po yung pinakamataas ang diesel, pinakamataas ang gasolina. Praise God, may rollback next week, piso sa gasolina. Huwag pa rin tayo madismaya, madiscourage, kasi nga po, inalaw ng Panginoon yan at alam niya ang tulong ay provided na para sa ating lahat. Ibinigay na po, no? Kaya pagkatiwalaan po natin ang Panginoon. Kaya pag sinabi ng Panginoon, I will. Tingnan niyo po, no? I will strengthen you, I will uphold you. Ibig sabihin, continuous process po yan, hindi lang one time. Ang biyaya ng Panginoon, mararanasan po natin every day, hindi po yan once a year. Kung pinagpala po tayo ng Panginoon kahapon, aasa ka, ngayon may pagpapala pa rin ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya. Amen. So, wag po kayo mag-alala. Naranasan na po natin ito nung linakdown po tayo sa COVID. Hallelujah. At kung magkakaroon man ng another lockdown, alam na po natin ang gagawin natin. Manampalataya lang po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? So, ba't tayong matatakot ngayon? Kung sinasabi ng Panginoon, pangako niya that He will be with us because He is our God, ba't tayo matatakot? Parang wala kayong tiwala sa Diyos. Parang sinasabi niyo na ang Diyos ay kapag all is well lang, kapag walang problema, nandun lang ang Diyos. Kapag may problema na, parang wala ka ng Diyos. Baliktad data. Kung kailangan may problema, doon nga po tayo kumapit sa ating Panginoon. May problema man at wala o wala, yung kapit natin pare-parehas sana.
sa ating Panginoon. Dahil ang pagkilos ng Panginoon, pare-parehas din naman para sa ating lahat. Hallelujah. So, know His character. Pag sinabing to know the Lord, okay, we need to know His character. At ang character niya, He always protects. Sabi niya, protects. Tawag nito, yung protection ng Panginoon ay maasahan natin. Sabi ng Psalms 46 verse 1 and 2, God is our refuge. Pag sinabing refuge, is a place of safety. Okay? At dahil alam mo, place of safety yan, it's a strongest place. Okay? God is our refuge and strength. Ibig sabihin, yung kutang tanggulan na pinasok mo na sinasabi mong refuge, hindi basta-basta pwedeng pasukan yan. Dahil malakas yan. Nandun nakafocus yung mga ammunitions, yung siguro mga SWAT, mga Marines, mga gerang pangdigma, nandun nakasalalay, nandun nakaalalay at nagpo-protect sa lugar. Okay? And an ever-present help in trouble. Ibig sabihin, malapit lang ang Panginoon sa atin. Pag sinabing ever-present, hindi yan segundo, hindi minuto ang pagdating. Ibig sabihin, kaagad-agad nandyan. Maasahan natin yung tulong ng ating Panginoon. Meaning, if we are in the place of refuge, as God is our refuge and strength, meaning, pwede kang humiga. Just like Jesus nung sila ay tumatawid sa Sea of Galilee, nagkaroon ng squall. Tapos natakot ang mga apostles niya, ginising siya. At sabi, you don't care na mamamatay tayong lahat dito? Eh si Lord, alam niya, aabutan sila ng mga kanas-kanas. Alam mo yung kanas-kanas? Mga lingwahe po yan ng mga nagbabarko. No, ibig sabihin, rough sea. Alam ng Panginoon, kaya nga sabi niya, let us go to the other side. Sigurado yun. Kasi sinabi ng Panginoon, let us go to the other side of the lake. Eh kaso, kaya natulog ang Panginoon kasi kontrolado niya lahat. Hallelujah. Tandaan mo, when you are in the presence of God, you are in the safest place. Hindi safe. Nung ako'y nagbabarko, ang sinasabi namin, the best and the safest place on earth is the land. Ang lupa. Kasi nga po, nasa dagat kami. So, ang safest place sa amin, lupa. No. The safest place on earth is the presence of God. Doon natin mararanasan yung kanyang protection at doon natin mararanasan ng tulong niya in times of trouble. Ngayon, eto, kung in times of trouble, mararanasan natin yung tulong ng Panginoon, sa mga problema lang ba? O maging sa walang problema? Kung sa problema nga, nandun ang Panginoon, sa all is well pa, yung wala kang problema. Di pa pag wala kang problema, you can talk, you can share anything na alam mo sa ating Panginoon. At kapag may problema ka, medyo iniisip mo paano i-overcome mga bagay na to. Hallelujah? So kung may problema na wala. Pangako ng Panginoon, He will be with us. Hallelujah. Tapos ito pa, therefore, we will not fear. Bakit ka matatakot if you have this good relationship with Jesus, with our Lord? Though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea. Kahit na mag-earthquake na sobra, kahit dumating pa si Big One, meron tayong Big God. Hallelujah. Darating man yung mga super typhoon, meron tayong super and almighty God that we serve. Hallelujah. Hindi tayo dapat matakot because He is with us. Kaya nga, He always protects. No? In Thessalonians 2 verse 2 Thessalonians verse 3 to 3, okay? But the Lord is faithful. Pag sinabing faithful, tapat siya sa mga sinasabi niya. Tapat siya sa mga pangako niya. Kung sinabi niya, gagawin niya. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. So, sa ating paglakad, sa ating Christian walk, sa ating pag-share, posible ang demonyo may plano sa atin to destroy us. But the Lord God said, He will strengthen you. Habang lumalakad tayo ngayon, pinalalakas tayo ng Panginoon. Ngayon, kung tayo naglalakad, di natin nakikita yung likod.
Ang sabi ng Panginoon, and protect you from the evil one. Kasi ang demonyo, madalas, tumitira yan patalikod. Kaya nga yung mga kaibigan na, mga kaibigang putik, mga tumitira yan patalikod. O may naalala kayo, patawarin nyo na. Hallelujah! Sabi ko na, patawarin nyo na eh. Huwag nyo nang isipin. Okay? Okay? Pero ang Panginoon, ito, He is faithful. Ibig sabihin, maaasahan po natin yung kanyang tulong, yung kanyang strength, maging kanyang protection. Hallelujah. And know His nature. Ano po yung nature ng Panginoon? He is the source of peace. Hallelujah. Yung iba, nagiging payapa daw sila kapag naninigarilyo sila. Knock-knock po sa lahat na naninigarilyo. Hindi po pang-relax ang sigarilyo. Nakaka-relax po yung breathing exercise. Alam niyo po yan, yung breathing exercise? Nakaka-relax po yan. Tingnan niyo po. Inhale. Exhale. Lalo na kapag bagong toothbrush ka, nakaka-relax yan. Pero pag wala pa, medyo okay. Kapag nag-inhale and exhale po tayo, it's a breathing exercise na pinoprovide ng Panginoon na binibigay po sa atin. Di po ba nung bata tayo, tinuturuan na tayo doon sa breathing exercise? Actually po, nakakatulong po ito to unclog kung ano yung mga worries natin. Hindi po totoo yung sigarilyo nakaka-relax. Ang nakaka-relax po doon yung breathing exercise. Hallelujah. Magkano po ba ngayon ang Marlboro? Kapag po ba bumili kayo, nakaka-relax na? Hindi. Kaya yung iba, na lang, markang ngungot. Meron pa ba nun? Markang ngungot yung walang filter. Tapos, pinapasok yung baga sa loob. Last year, nakakita pa ako niyan. Ngayon, ayaw nyo ha. Okay? He is the source of peace. Hallelujah. Now, Hebrews 3:13 verse 5 to 6 said, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Why? Kasi nga po, pag pinupurso natin ang pinupurso yung pera, mawawalan tayo ng kapayapaan. Kaya tingnan niyo po yung mga nagsusugal. No, hindi ko po kinukomment yung magsusugal na tularan natin. No? Yung mga nagsusugal, kaya po sila natatalo kasi pinupurso nila yung pera. Nanalo na, ayaw para, gusto mas malaking panalo. May tinatawag na beginner's luck. Pag unang beses mo nagsugal, panalo ka. Ako, unang beses ako nagsugal, talo ko eh. Kaya hindi naging successful ang sugal sa akin kasi una pa lang, talo na eh. Sabi ko, buti na lang, sana. 5 piso lang yun 5 piso. Yung natalo ko sa sugal, 5 piso. Sabi ko, sana pinangmerienda ko na. Alam niyo po, yung Nutriban nun, piso lang. Alam niyo yung Nutriban? Oo. Kapag bumili ka niyan, hatiin mo, painitin mo, lagyan mo ng star margarine at saka asukal. Tapos, iyon ang lutuin mo sa kalan, talo na. Mabigat yun eh. Subukan mong mabato ng Nutriban, bukol. Okay? Sabi ko, sana, minirienda ko na. 5 piso lang ha. Hallelujah. Pero of course, nandun yung protection ng Panginoon. No? Pero yung mga nagsusugal, balik tayo sa nagsusugal, hindi ko sinasabing sugal ka ngayon, pag nanalo ka, quit na. Bukas naman. Ganon din. No? Pinupursa mo kasi yung pera, but why don't you pursue God? Tingnan niyo po, no? Because God said, will never I leave you, never will I forsake you. Never will I leave you, never will I forsake you. Kung naintindihan po natin yan, wala pong worry. Okay? Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Tayo lang ang maalis sa presensya ng Panginoon. Pero kapag we pursue the presence of God, ang pagpapala ng Panginoon ay sumusunod. Kaya nga sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you all the days of our life. Why? Because the Lord is my shepherd.
When we pursue God, no, tuloy-tuloy ang pagpapala at ang pagpapala ay susunod sa atin. So we say with confidence. Sabihin niyo, confidence. Yung iba, confidence na lang, di pa masabi-sabi. Sabihin niyo, with confidence. Yan, yung ibig sabihin, may tapang, hindi yan yung with confidence. Parang walang ka-confident. Okay, hindi siya confident. So we say, kaya nga, so, no, sabing so, tingnan niyo po yung dati, yung prior verse. Kasi sabi niya, never will I leave you, never will I forsake you. So, we say with confidence. Okay, big sabihin, we need to declare. Kung tayo po ay nag-e-enjoy sa presensya ng Panginoon, hindi po tayo natatakot na hindi binabanggit ito. Okay? So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. Kung yung pagdideclare pa lang that the Lord is my helper and I will not be afraid, doon sa pagdideclare pa lang takot ka na, walang power. But the Lord said, as we say with confidence, ibig sabihin, buo ang loob. Ibig sabihin, naintindihan mo ang salita ng Panginoon that He will never leave you, He will never forsaken you. Then, kapag dineclare mo so, the Lord is my helper, I will not be afraid. Then, what can a mere mortals do to me? Kung ang Panginoon nga, the creator of heaven and earth, the giver of life, eternal, matatakot ka sa mga mortal? Matatakot ka sa mga hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Take note, kapag alam mong meron kang buhay na walang hanggan, wala ka ng takot sa kamatayan. Kasi alam mo, hindi ka mamamatay. Mamamatay yung flesh, pero papalitan ng glorified body. Hallelujah. No, kaya hindi po tayo natatakot diyan, no? Kaya nga yung alalahanin, yung pagkatakot, nawawala yan, no? Kasi sabi niya, I will not be afraid. Nawawala yung takot. Kasi nga po, kapag may takot, sigurado papasok si anxiety. Pero as we declare it, kasi nararanasan natin ito sa buhay natin, then di po tayo natatakot kahit anong mangyari dito sa lupa. Why? Because the Lord is our helper. Hallelujah. Sabi nga ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Panginoon ay sumasa atin at kakampi natin, sino ang posibleng kumontra sa atin? Pero ito tanong, if God is not for you, and who will be against you? So kung hindi ka para sa Diyos, kalaban mo ang Diyos. Ganun lang po yung statement na yan. Amen? Sa mga natulog, praise the Lord. John 14:27 said, peace I live with you. Okay. Yung peace na to, dinefine ng Panginoon. Tingnan niyo po, my peace I give you. It's not ordinary peace. Okay? Kasi yung mga dito sa lupa, kapag bago kang sweldo, medyo payapa ka. Lalo na sa pagtanggap mo pa lang ng sweldo mo. Pero after 1 hour, wala na yung kapayapaan kasi makikita mo, pambayad utang lang. Parang pinadaan lang. Okay? Pero hindi po yun ang peace na sinasabi ng Panginoon. No? Kahit sabihin mong wala ang pera yung wallet mo right now, you can still experience the peace of God. Why? This peace is the peace that Jesus have. Nung nandito siya sa lupa, my peace I give you. It's not an ordinary peace, but the peace that comes from Jesus. I do not give you as the world gives. Kasi nga po, yung mundo, bibigyan ka false hope. Eto, gamitin mo to, gaganda ka. Ginamit mo naman. Yon, gumanda yung nagbenta. Kasi kumita eh. Okay? Dito, papayat ka. O yun, pumayat. Yung nagbebenta, kasi hindi ka masingil. Hallelujah. Okay. The word gives, kapag ang mundo kasi ganito, padadamahin ka muna, kapag dumama ka na, doon ka titirahin. Okay? Ito pa. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Why? Because of the presence of God. Kasi without the presence of God, hindi mo mararanasan yung kanyang peace.
Kasi the Word of God said, my peace I give you. Hallelujah. Nagkakaintindihan po tayo dito. Hallelujah. Pangalawa, to be victorious over fear and anxiety, you need to know who you are in Christ. Yes, nalaman na po natin who the Lord is sa buhay natin. Ngayon, know who you are in Christ. Okay? Yung identity mo bilang kung sino ka sa harapan ng ating Panginoon. Sabi na Romans 8:14-16, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Take note, those who are led by the Spirit of God. Ibig sabihin, kung ikaw ay ginaguide ng Santong Espiritu, anak ka ng Diyos. Hallelujah. Meaning, inaalalayan ka ng Panginoon. Meaning, meron siyang access sa iyo. Meaning, hindi ka nag-iisa. Kasi nga, meron kang leader na sinusunod. The Spirit you receive, does not make you slave. Okay? Kasi nga, pinalaya na po tayo sa pagiging slave. So that you will live in fear again. Kasi nga po, yung mga slave, takot po sila sa kanilang master. Kasi during Jesus' time, lalong-lalo na during Romans' time, ang mga Romans, sabi po ng AI, 3 Roman is to 1 slave. Ganun po karami mga slaves sa Rome during that time. Okay? 3 against 1. At yung mga slave, takot po sila sa kanilang mga master kasi nga po yung master nila, kaya silang patayin. Kasi these slaves, they have no right. Hindi rin sila pwede mag-demand kung kailan sila kakain. Pag sinabi ng master nila, wala kang pagkain, wala kang magagawa. Kaya nga, ini-impose nila yung takot para yung slave magtrabaho na magtrabaho. Para kapag pinakain siya, para sinasabi ng master, hindi sayang yung binabayad o pinapakain sa master. Kaya nga, dinadrive sila sa pamamagitan ng takot. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Yung tinanggap mo, yung naglilid sa'yo, yung meron ka ngayon, dinidirekta ka sa pagiging anak ng Diyos. In other translation, ang word dito is the spirit of adoption. This is the spirit of the Holy Spirit, one of the name of the Holy Spirit, spirit of adoption. Okay? So meaning, if you have this Holy Spirit, anak po tayo ng Diyos. Anak ka ng Diyos. At kapag anak ka ng Diyos, you have all the titles, you have all the right to enjoy His presence and to enjoy His blessings. At hindi po takot ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto niya, to have a good relationship. Kaya nga po sabi niya, and by Him, by that Spirit that led us, we cry, Abba, Father. Meaning, meron tayong mabuting Diyos, at ang mabuting Diyos na to, pwede nating tawaging Ama. Alam niyo po, in the Old Testament, natawag sa Diyos ay God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Israel. O Isaac and Jacob. In the New Testament, because we have this Holy Spirit who gives us this adoption, now we can cry out, Abba, Father. Mas closer. Because God wants relationships. Hallelujah. Ba't ganon? Hallelujah. Okay lang po mag-extend po tayo kasi may 10 minutes lang po ako. Yung iba nalungkot. Hallelujah. In 16, okay? The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. The Spirit that we have, magte-testify ngayon. Kaya harap na tayo sa ating Panginoon na tinatawag nating Abba Father. Kapag umarap na tayo sa ating Panginoon, we have the Spirit of God na magsasabing, anak ko yan. Anak ng Diyos yan. I take note, kung wala kang Spirit, walang Holy Spirit na naglilid sa'yo. You don't have this Spirit. Ibig sabihin, ang Spirit mo, yung Spirit ng mundo. Yung hinahabol mo, yung kayamanan ng mundo, hindi yung kabanalan ng Diyos. Then, walang magte-testify sa'yo
that you are God's children, or God's child, or God's son or daughter. Hallelujah. Kaya nga, we need to know who you are in Christ. Hallelujah. Kaya tanungin mo na sarili mo, anak ba ako talaga ng Diyos? Bakit hindi ako nagpipray? Kasalanan mo na yan. But wala akong desire to read the Word of God. Baka English ang binabasa mo, Tagalog meron naman. Hallelujah. Meron nang hingi sa akin ng Bible. O binigyan sila ng Bible. Tapos sabi ko, ba't di nyo basahin yung salita ng Diyos, yung Bible na binigay sa inyo? Pastor, sabi niya, wala po kaming antipara, yung reading glasses. Okay? Ngayon nag-report ako sa mission natin. Kaya pa di sila nagbabasa ng Bible, wala daw silang salamin na pambasa. Paano sila paano sila magdi-desire ng salamin na pangbasa? Hindi nga sila marunong magbasa. Kaya turuan nating magbasa. Alam niyo po, kapag dinidesire mo makapagbasa kahit hindi ka marunong magbasa, yung pong mga pastor natin sa Inararo, no read, no write po sila, but they can read Tagalog. Dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya kapag dinesire mo, kapatid, walang imposible. I-equip ka ng Panginoon. Hallelujah. So meron tayong witness na magsasabing tayo ngayong anak ng Diyos, the Spirit of God. In 1 John 4:18 said, ngayon, eto, tandaan mo, if we are children of God, mararanasan natin ng pag-ibig niya. Kasi sabi po ng 1 John 4:18, there is no fear in love. Okay? But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. Di po ba kapag mahal mo yung isang tao, ipoporso mo siya. Aalamin mo yung mga bagay na ayaw niya. Hallelujah. Para hindi mo magawa. Di po ba madalas biro ko para maging maayos kayong mag-asawa? Yung ayaw ng asawa mo, yun ang gawin mo. Magiging ayos kayo. Amen. Ayaw niyang maglaba, ikaw maglaba. Ayaw niyang mamlansya, ikaw mamlansya. Magkakasundo kayo. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, when you love the person, ipupurso mo yan, aalamin mo yan kung ano yung gusto niya, anong paborito niya, ano yung ayaw niya. Ano yung bagay na nakakataas ng BP. Hallelujah. One time po umuwi ako sabi ng misis ko, uwi ka na maaga. Yung maaga po, 8:00 yun eh. Dahil mga pastor, mga on-call, parang doktor, nakauwi po ako 10 o'clock. So kumatok po ako, malakas na katok na. Pagbukas niya, sabi ko, ba't ngayon lang ako? Di ba sabi ko, maaga akong uwi? Ba't ngayon lang ang uwi ko? Huwag niyo pong gagawin kapag hindi kayo close na. Hallelujah. Kapag umalis ka, nag-away kayo, huwag mong gagawin yan. Ako, susuntokin ka niya. Hallelujah. Ibig sabihin, aalamin mo yung mga bagay na makakabigay ng kaligayahan, kasiyahan sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, but perfect love drives out fear. So kung alam mo at pinupurso mo ang Panginoon, alam mo yung mga bagay na gusto niya. At hindi na yung mga bagay na, hindi na yung takot, yung paglilingkod mo sa ating Panginoon. Why? Because we are His children. At alam mo kung sino kasarapan ng Panginoon. No one who fears is not made perfect in love. The one who fears is not made perfect in love. Ibig sabihin kapag may takot pa, kapag ikaw ay umiibig dahil sa takot, ibig sabihin hindi perfect love. Hallelujah. Kaya nga kapag mahal mo yung tao, iniingatan mo yan. Hindi mo yung sinasaktan. Hallelujah. Sa mga battered husband, praise the Lord. Meron talaga, meron. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay. And Matthew 7:9-11 said, you parents, if your children ask for a loaf of bread,
do you give them a stone instead? Tinapay. Di po ba tayong mga Pilipino, maawain eh. Mataas ang awa natin kapag anak ang pinag-uusapan. Kaya nga sa social media, pag anak ang pinag-uusapan, medyo bagbag ang damdamin ng mga Pilipino eh. Okay? So madalas sa ating mga Pilipino, mga magulang, yung subo na natin, kung kukunin pa ng anak, ibibigay pa natin eh. Kapag tinanong ng anak, Daddy, gutom pa ako. Pwedeng sa akin na lang yan? Tapos tatanungin ng anak mo, Daddy, gutom ka ba? Hindi. Hindi. Manimutla na ako mo kayang gano'n. Pero ibibigay pa rin kasi mahal natin eh. Okay? So, or, if they ask for a fish, do you give them snake? Of course not. Tama po ba? Kasi hindi natin gustong mapahamak ang ating mga anak. So sabi ng 11, so if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more? Yung word na how much more dito, it's the big difference comparing us and God. Kung tayo po ang binibigay natin good things sa mga anak natin, ang Diyos ang ibibigay sa atin best. Hindi lang good, best. If alam natin ang sitwasyon natin, alam natin ang estado natin sa ating Panginoon, how much more will your Heavenly Father give you good gifts to those who ask Him? Hallelujah. Kaya nga, we can ask anything sa ating Panginoon kasi alam po natin, anak po tayo ng Diyos. Hallelujah. Pero bilang anak, mga anak na nasa abroad yung mga magulang nyo, wag naman kayong parating padala. Unawaan nyo rin naman sila. Sana kapag nag-chat kayo, meron namang pasubaling, kumusta na kayo dyan? Hallelujah. Pero ang Panginoon, eto, He cares for us. Yung mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, He see to it, mapapabuti tayo. Kaya nga, if these are good gifts na hinihingi natin sa ating Panginoon, ipoprovide ng Panginoon. Why? Because they are good gifts. Hallelujah. So if you truly know who you are in Christ, you won't have to fear or worry. So kung alam mo, kung ano yung kalalagayan mo, ano yung sitwasyon mo, ano yung relasyon mo sa ating Panginoon, walang worry. Why? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Amen? Third, to be victorious over fear and anxiety, you need to know your God-given authority. Tingnan niyo po, no? Yung first point natin, that we know who God is. Yung second point natin, we know that we are in Christ right now. So kung alam natin ang ating Panginoon, kilala natin, at alam natin tayo anak ng Diyos, we need to know our God-given authority. Kasi tayo mga anak ng may-ari ng langit at lupa. So alam mo, kailangan yung authority mo sa buhay na nandito tayo sa lupa. No, yung power to overcome the enemy, ito. Kasi po dito sa lupa, hindi po tayo kinatagpo ng Panginoon, iligtas ng Panginoon na sinabi niya na wala ka ng kaaway magmula ngayon. No. Pero sinasabi ng Panginoon, matagumpay ka na, pero yung kaaway, persistent. Talo na, pero gusto pa niyang gusto pa niyang maka-equal. Gusto pa niyang makaganti. Pero talo na siya. Sometimes, no, gusto niya, parang yung bata na kapag pinalo mo, gusto paluin ka rin. Pero habang tinaas mo yung pamalo, wala na. Okay? Parang ganun lang. Okay? In Luke 10:19 said, I have given you authority. Sino yung nagsabing I? Yung pong nag-declare din sa Matthew 28:19, 20 o 18, all authority on earth and in heaven has been given to me. Ito rin yung nagsabing, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Yung snakes and scorpions, ito po yung equal name o paghalintol sa pangalang Satan o ating mga kaaway. Okay? The Word of God said, to trample on them. Pag sinabing trample, apakan sila. Hindi yung apakan lang ng... Pag sinabing apakan, full weight. Parang
Sino po yung takot sa ipis? Okay. Di mo ba dahil may ipis kang nakita at dahil takot ka dyan, kapag naapakan mo siya, didikdikin mo. Yung you see to it, hindi na makakalakad. You see to it, hindi na siya makakalipad. Yung may mga ipis po kasi feeling butterfly eh. No, lumilipad. Okay? Ngayon, kapag meron kang chance na maapakan sila, di ba full weight ang ibibigay mo? Hallelujah. Di ba manggigil ka pa? Na you see it in a makalaban? Hallelujah. Yun po yung sinasabi, no? To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. No, kapag hinarap mo yan, you have the authority to overcome them. Kaya nga kapag may ginagawa ang kaaway sa'yo, apakan mo na. Mangangamoy pa lang siya ng pagtutukso, apakan mo na. Huwag mo nang bigyan ng chance. Apakan mo kagad because you have this authority. Nothing will harm you. Because God has given us this authority to destroy, to overcome the enemy. Take note, without knowing your status with God, take note, ang meron lang authority itong mga anak ng Diyos. Mga tumanggap sa ating Panginoon as our Lord and Savior. Amen. Ano, baka kinakausap mo yung demon possessed, pero wala ka na ugnayan sa ating Panginoon, baka sabihin niya, barkada lang kita. Hallelujah. You see to it, meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga, you have this God-given authority. Why? Kasi nga po, meron tayong relasyon sa ating Panginoon. We belong to Christ, kaya nga pinoprotektahan po tayo ng Panginoon. Amen. Anak po tayo ng Panginoon, ng Diyos, sa lahat na tumanggap sa Kanya, kaya nga protektahan po tayo ng Panginoon. Pangako niya, nothing will harm you. Pag sinabing nothing, wala. Wala ni isa. Kakaintindihan po tayo. Hallelujah. Baka naman hinarap mo yung asawa mo, oy! In Jesus' name, hindi mo ako masasampa. Pwede rin. Para mabuhayan yung asawa mo na wala pang ugnayan sa ating Panginoon. Meron po akong kinakwento madalas, no? Dito ulitin ko lang po, baka yung iba. Alam niyo po, pag madalas mong kinakwento, ibig sabihin you have this confidence to share it. Meron pong lasendong asawang lalaki. Ang nagyabang sa kanyang barkadang 4. Sabi niya, uwi tayo. Kahit alas 12 ng gabi, tingnan niyo kung paano sumunod ng asawa ko. Umuwi nga sila sa bahay ng lalaki. Sa pintuan pa lang, sumisigaw na, tinatawag na yung pangalan ng asawa niyang babae. Di pagbukas ng pinto, ihanda mo kaming maiinom. Ay, naghanda naman talaga ng maiinom, mabilisan. Pagluto mo kami ng pulutan, walang pulutan. Naghanap ng convenience store. Okay? Napansin nga talaga nung 4 niyang barkada na takot yung asawa. Sumusunod kagad sa utos ng asawa. Ngayon, nung nagluluto na ng pulutan, sabi nung isa sa mga barkada niya, bakit lahat ng inuutos ng asawa mo, sinusunod mo? Alam mo, sabi niya, ako, meron akong buhay na walang hanggan sa piling ng aking Diyos. Ang asawa ko wala pa. Kaya habang nandito siya sa lupa, pinagaganda ko na yung buhay niya. Kasi pag namatay yan, puro sakripisyo na. Pero the good thing, narinig ng asawa yung kwento. Nagbago yung asawa. Kaya nga sa mabuting gawa natin, ma-overcome natin yung asawa nating hindi natin makontrol. Hallelujah. Pag-uwi, handa ka. Nandito na po yung misis ko. Wala na po akong uwian kapag ginanon ko yan. Nothing will harm you if you exercise your God-given authority.
Hallelujah. Nothing. Kapag sinabing nothing, wala. In 2 Corinthians 10 said, "For though we live in this world, we do not wage war as the world does." Kasi ang mundo, ang kalakaran ng mundo, kailangan matalino ka, kailangan mayaman ka, para may say ka. No? Parang sa gera, kailangan may mga missile ka. Praise God, wala tayo niyan. Kaya hindi tayo nanggegera. Pero meron tayong Diyos na makapangyarihan. Amen. Kasi sa mundo, kapag marami kang army, marami kang missiles, marami kang jet fighters, marami kang mga pera, reserves, malakas ka. Pero sabi ng Panginoon, the weapons we fight with ulit. The weapons we fight with are not the weapon of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Mas malakas yung kapangyarihan na meron tayo. Yes, hindi natin kayang pabagsakin ang China. Pero yung demonyo na umahawak sa China, kaya natin i-overcome. Hallelujah. We have this power to demolish strongholds. Yung mga kapit, yung mga kutang tanggulan ng demonyo, we can destroy them. Yes, ang demonyo, hindi naman yan tumatalab ng missiles. Hindi yan tinatalaban ng Scud missile or nuclear bomb. Pero in the name of Jesus, tumatalab. Sumusunod sa atin. We demolish arguments. No, yung pagtatalo, tinatanggal natin yan. Every pretensions, mga pagkukunwari, kaya nating harapin mga yan, that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Alam niyo po, yung weapon na meron tayo right now, we need to convince ourselves, we need to take rule sa isipan natin, to captive them, to make it obedience to Christ. Kailangan nating turuan, i-discipline. Kaya nga meron po tayong self-discipline. Kailangan turuan natin ang ating kaisipan na maging sumunod sa kaisipan na meron ng ating Panginoon. Doon tayo lumalakas. Dahil ang kapangyarihan natin hindi galing sa atin. Galing sa ating Panginoon. Kaya nga kapag may takot, i-compose nyo na sarili nyo. I-compose nyo na isipan nyo na kasama natin ng Panginoon. At dahil kasama natin ng Panginoon, hindi dapat tayo matakot. Hallelujah. Amen? James 4:7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit yourselves first to God. Meaning, magpasakop ka muna sa Diyos. Kasi nga, yung stronghold, yung power to demolish strongholds, galing sa ating Panginoon yan. So kung hindi ka nagpapasakop sa ating Panginoon, paano mo gagamitin yung power na yan? Kaya nga, we need to submit first to God. Then we can resist the devil and the devil will flee from you. Alam niyo yung word na flee? Karipas ang takbo. Hindi yan maglalakad pa alis lang. If we have this God-given authority, kung naintindihan mo yung God-given authority na meron ka, as you command sa ating kaaway, tatakbo yan. Hindi yan lalakad lang. Patakbong aalis sa presensya natin. Why? Because we have the presence of God. Kaya nga, walang fear, walang anxiety, because we are in the presence of God. Kapag nawala ka na sa presensya ng Panginoon, umalis ka sa presensya ng Panginoon, then, doon pumapasok ang takot. Doon pumapasok ang anxiety. Why? Kasi wala kang kasangga. Nag-iisa ka. Ito yung gusto ng kaaway, na mag-isa ka. Kasi madali kang atakihin kapag nag-iisa. And praise God, meron po tayong CU. Sa bawat daing po natin sa buhay na to, may kasama po tayong nagpipray. Amen. May kadamay po tayo. Salamat sa mga CU stations natin, tumutulong po upang maintindihan po natin ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa. Amen. So, victory over fear and anxiety, know the Lord your God. Know who you are in Christ, and know your God-given authority.
When you know the Lord, kapag kilala mo ang Panginoon, understand who you are in Christ, and grasp your God-given authority, victory is yours. Take note, you need to know the Lord. We need to understand who we are in Christ. And we need to grasp, we need to use, we need to take the God-given authority upang ang tagumpay ay sumasa atin din. Alam ko po sa araw pong ito, sa gabi pong ito, may mga alalahanin. Pero I believe as we declare God's word, as we declare, as the song said, shout Jesus to your mountains, to your fear, to your anxiety. As we declare the name of Jesus, God will move. God will empower you. God will strengthen you to overcome that fear and anxiety. Shall we all stand? Habang ginaguide po tayo